Ayan, mapagpalang gabi at araw ng Sabat sa ating lahat, mga kapatid. Tayo po ay naririto dahil pinupuri po natin ang ating dakilang Hari Abba Yahweh. Sa nakalipas na 4 na Sabat, tayo po ay matapang na naglalahad. Binubuking sinasabi po natin ang katotohanan. Natukoy po natin ang nakasulat sa Book of Daniel, chapter 7. Maging ang isang halimaw na kung saan niluray, nilapastangan at winasak ang lahing Israelita, mga piniling lahi ni Abba Yahweh. Nalaman po natin na ang halimaw na ito ay may 10 sungay at 3 sa mga sungay nito ay nabunot. Ngunit mayroong isang maliit na sungay na tumubo at nalaman po natin na ang sungay na ito ay ang Roman Catholic Church. Hindi po tayo nag-alinlangan na sabihin ito. At nalaman po natin sa ating paglalahad noon kung paanong sistematikong nailipat sa kapangyarihan ng Roman Empire papunta sa Roman Catholic Church. Ang kapangyarihan na kung saan patuloy na sumira sa magandang plano ni Abba Yahweh at maging sa kanyang pinili. Sila po ay pansamantalang nagtagumpay, mga kapatid. Nalaman po natin ang kanilang kagilagilalas na ginawa. Ito'y pagkaroon ng Canon Bible upang ang lahat na tao sa mundo ay malinlang. Kasama po ang mga lahing Israelita. Libo-libong tao na nakalipas, hindi natin nalaman ang katotohanan. Ngunit dahil sa plano ni Abba Yahweh na isang sanga sa lahi ni Levi ay lulutang sa kapanahunan ngayon at ituro at ipanumbalik ang katotohanan kung ano ang tunay na tipan, ang pamaraan sa pagsamba at pagkakakilanlan ng ating dakilang hari na si Abba Yahweh. Nalaman natin ang iba't ibang councils, maging ang canon law na ito ay kanilang pinapatupad. At sa bawat lahi at lipi ng lahing Israel na hindi sunumunod, at maging ibang lahi, sila po ay tinagurang herehe or heretic. At ito po ay mayroong kapalit na parusa. At yan po ang parusang kamatayan. Sa gabing ito, mga kapatid, atin pong talakayin ang iba't ibang mga pagbabago na ginagawa bilang panghuling paglalahad. Ito po'y mga pagbabago na kung saan ginagawa ng marami, ngunit hindi nila alam na ito'y hango sa paganong paniniwala. Nalaman po natin na ito po'y galing sa mga Grego, galing sa mga Romano, ngunit tinatangkilik na mga piniling lahi ni Abba Yahweh. Mga kapatid, nalalaman po natin ito at tayo po'y masaya dahil ito'y ating natuklasan. Maaring hindi man lahat tatangkilik sa ating sinasabi, ngunit ito po'y para sa atin dahil tayo ay magiging basihan ito sa pagiging matatag po natin sa pagsunod sa ating dakilang hari, Abba Yahweh. The title of my message tonight is The Successful Changes Made by the Romans Against the Israelites' Belief System. Ang matagumpay na pagbabago na ginagawa ng Romano laban sa paniniwala at kultura ng ating mga ninunong Israelita. Roman and Greek feast, gods, calendar, cultural practices, and replacement system that took over, overshadowed, or intentionally substituted the original worship, culture, calendar, and identity of Yashral, or the Israelites, and the Torah-based system. Iba-iba, marami, kapistahan, pagsamba sa Diyos, kalendaryo, at iba pang mga kultura, mayroon po ang ating mga ninuno. Ito po ay sadya o ginawa intentionally to substitute,
to eliminate and to erase the original worship, ang tunay na pagsamba ng ating mga ninunong Israelita hanggang sa kapanahon natin ngayon. So when Rome rose to power, alam po natin in our world history subject na nagkaroon ng girian ang Greek at saka Roman. In fact, nag-i-enjoy tayo panoorin ang pelikula Helen of Troy. Nag-enjoy tayo na nakipaglaban ang mga kilalang personalidad. Pero mga kapatid, ito po ay may kinalaman sa katotohanan kung ano po ba talaga ang ibig sabihin. So when Rome rose to power first as an empire, then through the Roman Catholic Church, it introduced massive pangmalawakang pagbabago sa kultura, paniniwala, salita, maging ang kalendaryo na ibinigay ni ating Haring Abayahawa sa kapanahunan pa ni Moses, maging mga pangalan ng lugar at pangalan ng tao ay sadyang binago. Changed slowly or overshadowed the ancient Hebrew Israel upang matabunan ang kultura at pagkakilanlan ng ating mga ninunong Israelita. Ganon din ang pagkakakilanlan ni Aba. These changes reshapes how people keep time, celebrated festivals, used names, worship, and viewed the Bible of today. The result was gradual loss of Hebrew identity among the communities under Roman rule. Dahan-dahan, pautay-utay, paunti-unti, hanggang sa tuluyang nakalimutan. Imagine mo kapatid, it seems to be impossible that after 2,000 years, here we are. Nakilala natin si Abayahawa, nalaman natin ang kultura ng mga ninuno natin noon, nalaman natin ang tipan, nalaman natin ang pagsamba. Nalaman natin lahat dahil tinawag tayo at nagsaliksik tayo at tayo po'y nanalangin kay Abayahawa. At sa bawat panalangin at pagsunod natin, binibigyan niya natin ng kaalaman. Wala na pong kailangan revelation, nandyan na po nakasulat. Kailangan lang po natin intindihin at unawain. Na-i-reveal na po yan noon pa man dahil naglalahad na po ang ating mapupita. Pero hindi ito kailanman naintindihan. Dahil ang tanging lahi lamang ni Levi ang siyang magsasabi sa buong sanlibutan na ito ang dapat paniwalaan, ito ang katotohanan. Ito ang panlilinlang, ito ang kapahamakan, ito ang para kay Abayahawa. So when Rome conquered Greece, at ang mga tao, mga Greek or Greek, it absorbed Hellenized Greek culture. Totoo naman na natalo ng Romans ang Greek. Pero in some way, nagtagumpay din ang Greek because some of the cultures mayroon ang Grego ay minana at sinusunod, pinamuhay, tinangkilik din ng mga Romano. Kasama din ang culture, religion, philosophy, sports, education, language, and then spread it across the empire. Sa imperyo na kung saan sinakop ng Roma. Kasama na po ang lupain ng ating mga ninuno. This Greco-Roman culture, that's a combine of Greek and Roman culture, became dominant way of life during those times and still have a very strong influence until today. Bakit? Sino ba ang sinasamba ng mga tao ngayon? Di ba Diyos? Di ba ang God? Di ba ang Lord? Di ba ang Kristo? Pero ang pagkakakilanlan ng ating dakilang hari, Abayahawa, ang ating tagapaglikha ay nawala. Yan po ang patunay na ang influence hanggang ngayon is very strong. As it expanded into Judea, ang lugar ng ating mga ninuno, binago din, ginawang Judea, and later into Christianity, it slowly pushed aside Hebrew traditions, replacing them with Greek-style beliefs and customs. Mga kapatid, ang ating mga ninuno noon ay sila din ang tumawag nito na mga Hudyo na hindi naman dapat. Ipinalabas nila sa kasaysayan ng ating mga ninuno noon ay mga Christians. Pero hindi naman totoo. Dahil gusto lang nila
na iparating. Kumbaga, it is a message sa panahon ngayon na mga Christians ang mga Israelites. How can it be kung ang Christianity nagsimula ng mga about 40 AD plus at lumawak ito ng 300 AD in Antioch, Greece, na kung saan nalipol na po, nawala na po sa lupaing Judea ang ating mga ninuno. So that is, they created the history, they fabricated the history, and it was been told na ito nga po ang pagkakilanlan ng ating mga ninunong Israelita. So ano po ba ang mga ina-adapt? What Romans adapted from Greek and was forced to be observed by the Israelites? Yung pwersahang ipinapasunod ng mga Israelita. Ano po ba ang mga ina-adapt na mga Greek, na mga Romans dun sa mga Greek? Una, the Greek philosophy replaced Hebrew worldview. So mayroon tayong Greek worldview, Roman worldview, combine ang Greek and Romans versus the Hebrew worldview. Nawala po ito. Torah worldview, tungkol po dito sa Torah, pinag-usapan dito ang konkretong covenant ng ating mga ninuno na nakasentro sa ating dakilang hari Abayahawa. Unti-unti po itong humina. Hebrew concepts like were replaced with Greek. Messiah became defined through Greek terms. Christos. Could you just imagine? Ang Messiah naging Christos. Ang ibig sabihin ng Messiah ay binuhusan ng langis. Si Kristo hindi naman binuhusan ng langis. Ang pinakamalalim na ibig sabihin ng Messiah ay Savior. Hindi nga niya naligtas yung sarili niya, pinako sa krus, tapos mag-save pa siya buong mundo. Hindi ba kalukuhan? Pero naniniwala ang buong mundo. Di ba? Savior pala siya, iligtasin mo na sarili niya. Napako siya sa krus. Kung yan ang totoong kwento niya. Okay? So that's the real meaning. At tandaan po natin, paulit-ulit po na sinasabi sa Torah, na ang Savior po natin si Abba Yahweh, na tinawag nila Heavenly Father. Tinawag natin Heavenly Father. No? So walang iba. So hindi po si Kristo ang Savior. Okay? Ano bang iba na inadapt ng mga Romans bilang mga Greek cultures na pwersahang ipinasunod sa mga Israelita? Greek language replaced Hebrew language. The Rome made Greek language of education, government, and literature in the East. So pag sinabing East po dito, during that time kapatid, mayroon pong West Church of the Roman Catholic and the East Church, which is based in Jerusalem, and the West is based in Rome. Na later on, nag-away-away po dahil sa political interest, power, and money. Kaya mapag-usapan natin bakit mayroong naging Eastern Orthodox Church. Okay? Versus the West na ang headquarters in Rome. No, mayroong conflict. Okay? So ito po, ang influence na ito, ginagamit po ang lingwahe ng mga Grego sa paaralan, sa panggoberno, sa lahat na, even in literature. So Hebrew names became Greek. Hebrew writings were replaced with Greek translations. At alam po natin ang Septuagint. People stopped reading Torah in Hebrew. About 200 CE, wala na pong marunong magsalita ng Paleo-Hebrew. Tapos ginawa ng Mikos-Mikos, nagkaroon ng Nicode at na-introduce yung A-E-I-O-U. Imbis A at saka I lang sa Paleo-Hebrew. No, without Hebrew, identity and culture rapidly disappear. So nawala. Dahil wala pong salita, walang kultura ng mga Hebrew, unti-unti po itong nawala. May influence po ito sa pagkawala ng pagkakilanlan natin. Ano pa? Greek religious festival replaced Hebrew feast. Greek religious festival absorbed by Rome. Lahat po inabsorb ng Rome. And Rome later blended this with Roman feast. So, yung inadapt nila sa Greek, biniblend din sa Roman, and then force ito na ipinasunod sa mga ninuno nating Israelita. Ang effect po nito mga kapatid, ang Torah feast were suppressed. Pag sinabing suppressed, na-stop, natigil, nawala. People celebrated pagan festival instead of biblical holidays or holidays. Katulad ng Feast of the Tabernacle, Feast of the Passover, the Feast of the Unleavened Bread, the Feast of Shofar. No? Nawala po ito lahat kasi ang pag-adapt ng Romans sa Greek
mingled yun sa kultura nila, and then forcefully introduced and let the Israelites follow, nawala po ang kultura ng ating mga Cultural Memory of Israel Annual Cycle collapse. Yung yearly na celebration ng Feast of Abib, Passover, hanggang sa Unleavened Bread, hanggang mapunta tayo sa Tabernacle, nawawala po ito. Okay? Ano pa? The Greeks' sports and gymnasions destroyed Hebrew modesty. Dati kasi kapatid, ang mga nakipag-compete doon sa gymnasiums nila ay naked. So ito po'y lantarang pag-insulto at paninira sa kultura nating mga Israelites. Tingnan mo, pag pupunta ka sa gym, sino pupunta sa gym, nakasuot ng jeans na napakasikip, tapos magsuot ng shorts na sobrang liit na rin, tapos sleeveless, spaghetti, ano pang mga kasuotan yan. Kasi doon po yan na-influensya ha. Dahil ang nag-introduce po nito ay ang Greek. Inadapt ng Romans, itunuro, pirsahang ipinasunod sa mga ninuno nating Israelita. So the Hebrew modesty was mocked. Israelites, tandaan natin, doon nga sa paghalaran, huwag gumamit ng tungtungan, parang hindi makita ang kahubaran. Tas ito, pagdating doon sa gymnasiums, maghuhubad o naked silang mag-play, mag-games at iba pa. So, nagiging hindi kaya-aya. At ito'y tinangkilik din ng ilan sa mga ninuno natin. The Israelites who joined Greek sports abandoned Torah values. Many young Israelites stopped circumcising and trying to hide their Hebrew identity. Mga kapatid, kung naalala na natin doon sa Book of Maccabees, anong ginawa doon sa isang nanay na kung saan yung kanyang sanggol na anak, pinatuli niya on the 8th day. Diba? She was being thrown outside the wall of the city, and then pinalakad siya na nakatali at pinarusahan dahil kanyang ipinatuli yung kanyang sanggol na anak at 8 days of edad. So ito po, na unti-unti pong nawawala. Ibig sabihin talagang practice po ng mga ninuno natin ito. Ano ba? Panglima, Greek gods were renamed but not remove Rome absorbed Greek gods by simply changing names. So, yung God culture or God belief system o pagsamba ng mga Grego sa Diyos, inadapt din po ito ng mga Romans. Tapos nag-change lang sila ng pangalan. But the concept, the theory, the principle behind the worship of gods by the Greek is simply copycat by the Romans. Katulad niyan, Jesus, tinawag ng mga Romans as Jupiter. Si Hermes, tinawag ng mga Romans as Mercury. Si Ares, tinawag na Mars. Si Aphrodite, tinawag na Venus. Iniba lang yung pangalan kasi Roman version. But the God culture, the belief of God by the Greeks is followed by the Romans. Okay? So some pagan system, wider adoption. Talagang tinangkilik. Easier to merge Roman Greek religion with early Christianity. So yung nabuong Christianity at that time, na hindi naman mga Israelites nagbuo ng Christianity. No? Kung makakita kayo na ang founder ng Christianity, Israelites, believe ako sa inyo. Pero wala kang makita. Christianity has never been founded by bloodline of Israel. Hebrew monotheism was marginalized by a massive pagan system. So, yung naging marginalized, kumbaga kukunti na lang ang mga Hebrew na nagsunod sa kautusan, at nakita nyo na marginalized na lang sila, kukunti na lang sila, at namamayagpag ang pagano. Massive pagan system ang nagiging practice ng mga tao. Okay, ano pa? Greek system, yung tinatawag na Hellenism or Hellenistic influence that plays Torah culture. Example, yung si Dionysia or the Feast of Dionysius, ginagawa po ito ng mga Greek, kinapi at sinunod ng mga Romans. Ano bang ginagawa doon sa Feast of Dionysius or Dionysius? The wine god. Sa panahon nila nila Maccabees, inintroduce din ang pag-worship ng Greek god na si Dionysus
the wine god. Pero ano ginawa nila? Included drinking, theatrical plays, parades, singing, dancing, ecstatic rituals, known for wild celebrations and breaking of normal social rules. Alam niyo po ba na itong pamamaraan na ito, na-witness ko ito mga kapatid, yung tinatawag natin Malasimbo Festival. Midik po ako dyan, that's in Puerto Galera in Occidental Mindoro. Occidental ba? Oriental, no? Hindi ko na inulit. Bakit? Imaginein mo ha, na doon ako. Partner-partner na lang sila doon, pupunta doon sa mga cottage, kaping kantahan, inuman. Could you just imagine, even marijuana, hindi na nga hinuli ng mga pulis doon, parang wala silang kapangyarihan. Sabi ko, ito ba ang lugar na magmimidik ako? Ito ba yung tapos ang mga performers doon, mga international performers, and there are celebrities, Filipino celebrities are joining there. Sobrang mahal ang entrance at ginagawa nila ito sa bundok na ginawa nilang ang bundok, lupa, ginawa nilang grandstand. Pero walang kahoy yun. Sayawan sila doon, kantahan sila doon, inuman sila doon, partner na sila doon. So the next time I was invited to be a medic, hindi na ako sumama. Hindi ko pa naman nakilala si Abayahaw, pero hindi ko ma-imagine sarili ko, magmimidik ako sa ganong event. Yung practice na yon in that festival, galing yan, copy yan. So mayroon talagang influence. Kailan pa ito yung Feast of Wine, Feast of Dionysius? Nandoon yan. Nag-influensya pa rin in a different setting sa buong mundo ngayon. Diba? Nagkakantahan, nagiinuman. Okay? Yan ang picture po. Yan po, Malisib. I was there. Nakapunta ako dyan. Yung lugar na yan. Okay, ano pa? Greek system na, ano pa? Olympic Games. Diba? Nagpapadala tayo ng tuwang tawa, nanalo si Manny Pacquiao doon, nagpagsuntukan doon. Tapos si Yolo, si Papa, nag-participate tayo. Pero alam nyo ba, ang Olympic Games is to honor Zeus. Greek culture po yun. Pero tingnan nyo, noon pa man yan ginawa, 1,000 taon na, hanggang ngayon namamayagpag po ang Olympic Games. And then, lahat nagpa-participate. That is not to glorify Abayahawa. That is to glorify itong pangalan na ito na si Zeus. At yan po ang nangunguna sa buong mundo. Nawala po si Abayahawa. So the most famous Greek athletic festival held in Olympia every 4 years, dedicated to Zeus, the chief god of the Greeks, or the supreme god ng mga Grego. Kasama po dito ang iba't iba. Wrestling, boxing, swimming, lahat na nauri ng sports. At makipagbuno ka doon pag mananalo ka, nasutuwa ka, pero actually, you are supporting the festival of Zeus. Okay? Kaya hindi na ako sumali doon. Dahil hindi rin naman ako mananalo. No? Tapos ka para kay Zeus na pa. Okay? Ano yung mga Greek gods na inintroduce na tinangkilik at pinalitan lamang ng ito po yung mga Greek god ng Grego, no? Si Zeus, si Apollo, naririnig niyo po ito. Imagine mo sa college tayo, mayroon tayong Greek mythology na subject. Kabisado lahat yung mga pangalan. Oh, pero ang ating kultura medyo na disregard na konti. No? Ito mga pangalan, kilala niyo, tapos nanonood pa kayo ng Marvel Comics, si Poseidon. Tuwang-tuwa pa kayo. Pero actually, mga Greek god po ito. And you enjoy watching that movies. Okay? So, namamayagpag po ba hanggang ngayon? May influensya pa rin siya hanggang ngayon. Hindi po naalis ito. Okay? Greek calendar and time system. The Greek lunar calendar replaced Hebrew biblical calendar in many areas. So, mayroon ng pangalan yung month, pinalitan na in the name of God ng Grigo. Tapos, mayroong solar or lunar mix instead of Thora pure lunar agricultural calendar. So, i-introduce at na-adapt. Nawala na po sa kaalaman natin. So, that is an example of the calendar. No? Ito po yung pagkakaiba. Mayroon po tayo dito sa first column, ito po yung name ng mga calendar, month ng Grigo. Tapos, ito naman sa gitna, ito yung sa Hebrew, pero ang paraan ng pagkasulat medyo may pagka modern Hebrew. Ito naman yung version natin dito sa pinaka rightmost, no?
Hindi natin sinabing perfect, pero basically ito po yung ating name of the calendar. Yan, yung Abib, no, the second month, mayroon tayo. Ayan po hanggang, kasi 13 months po talaga siya. Kasi because of the leap year. So dito ang first column. So itong calendar na ito, it was being introduced. So nawala yung tamang calendar. Imaginin mo, ilan na lang ang buwan ng nakasulat sa Torah. I think 4 na lang. Ang na-mention mismo ang buwan doon sa Torah. Pero yung kabuang buwan ng ating Hebrew calendar ay nawawala. Okay, ano pa? Roman calendar or the Julian calendar, this replaced the Torah calendar almost globally. Totoo naman yan. Ano bang buwan ginamit natin ngayon? January, February, hanggang December. Ano ibig sabihin? Ang January, ang Roman god na si Janus. Ang February, Februal. Ang March, Mars. No? Ito po yung mga Roman god. Si April, Aphrodite. Ang buwan ng May, Maya. Ang June, Juno. Tapos ang July, in honor of Julius Caesar. Ang August, in honor of Augustus Caesar. No? Hanggang sa September and December. So, yung totoong buwan, kaya po tayo ma-finalize natin, magpapalapas po tayo ng ating Abaya Hawas calendar using yung month na ito po ay tinatawag ng ating mga ninuno. Okay? Ano pa? Doon sa mga day naman, mayroon naman tayong first day, second day, third day. Ang pinangalanan lang po talaga sa Torah o pinangalanan lang po talaga ni Abba na araw is yung the day of Sabbath. Yung first day to sixth day, talagang first day, second day, third day lang tawag. Pero pagdating sa seventh day, tinawag talaga to na Sabbath day. Yun lang po ang araw na may pangalan. Pero ang ginawa nila, na-introduce naman yung Greek name ng day 1, kaya mayroong Monday para sa moon, di ba? Sunday para sa sun. Pero hindi naman talaga ito tinatawagan ng pinapangalanan ng ating mga ninuno o sa kultura ng mga Israelita. Okay? So ito may first day. Pero yung Sabbath lang po ang mayroon talaga na pangalan. Hindi natin sinasabing ito are accurate, pero ito po yung equivalent ng first day hanggang Sabbath day or the seventh day. So the Hebrew week uses numbered days only. Basta first day to sixth day, number lang po ang tawag. Tapos yung month, hindi tayo mag-first month, may pangalan po talaga yung month. Okay? So yan po ang nawawala po. At nagkaroon ng Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Ang Sabbath, naging Saturday. Tapos ng first day, naging Sunday. Binago po nila yan. Yan po yun talaga ang natutunan na global po ito, influence mga kapatid. Okay? So Rome reshaped the world through calendar changes, feast replacement, cultural Hellenization, renaming, scripture control, and legal enforcement. These changes systematically remove or hid Israelites' culture. Na itago ang kulturang Israelita. Suppress or stop ang Hebrew practices at sa kapinalitan ito na mga traditions ng Romano. So sa paglipas po ng mga panahon at grabe po ang influence nito sa paglipas po ng mga henerasyon. Kasama na po ang iba, maging sa calendar, maging sa worship, maging lifestyle, at saka identity ng ating mga ninunong Israelita. Okay? Ano po ba ang mga halimbawa ng mga Greek cultural practices na puwersahang pinapasunod sa mga Israelita through what we call Hellenistic influence? Balikan po natin yung panahon sa Maccabi. There is a strong Hellenistic influence during that time. Sa panahon ni Antiochus, no? Na pirsahang pinapakain ang ating mga ninuno ng pinagbabawal na pagkain, maruming pagkain, katulad ng pagkain ng baboy. No? Naalala niyo yung 7 sons? Talagang tumanggi sila and they are being killed in front of their mother. Tapos yung mother, pinatay din. Ang huli doon si Kahan Eleazar. Ayaw kumain ng maruming pagkain dahil ito'y bawal kainin. Labag po sa paniniwala at kultura. Pero during that time, grabe din ang influence. So gymnasions, Greek theaters, philosophy schools, kahit ngayon, di ba may subject na philosophy 1, philosophy 2. Mayroon pa rin influence ang Greek hanggang ngayon.
mga pangalan na Greek names, ano pa, mga statues and idols, lahat mga ribulto-ribulto dyan. No, ginaya lang po yan. Puwersahan, 7, forced pork eating under King Antiochus. Ang pinakamasama doon, si Antiochus IV. Ginawa, totoo po ito na kasaysayan. Abolition of circumcision, prohibited by law yan that time. So, ano ang naging options ng ating mga ninuno? When they are a vassal state under the Roman rule, ikaw ay isang estado under the Roman Empire. Kapag magpatuli ka, prohibited by law. Ano nagiging options? Ano ang naging kahinatnan nito? Sa covenant ni Aba doon sa kanyang piniling lahi. Sabi ni Aba, Abraham, ang lahat ng mga lahi mo ay dapat magpatuli. So napirsahan silang hindi magpatuli kasi bawal sa batas ng Romano. Nakikialam sila sa kultura kasi kailangan nilang gawin dahil identity kasi ito ng mga piniling lahi ni Aba. Kailangan nilang gawin. Okay? Desecration of the temple. You still remember sa panahon ni Antiochus? Zeus, a statue was being placed or erected inside the house of Abba Yahweh. That is desecration, that is abomination. At mayroon naman silang plano ngayon na abomination din, na matinding abomination. And then, yung offering of Zeus doon sa Jerusalem, ginawa during that time. Pwersahan po ito. Kaya, kung halimbawa po mga kapatid, we'll try to do time travel, pupunta tayo sa panahon noon. Ano ang panindigan natin? So, maari na marami sa mga ninuno natin na ayaw, but they are being killed just like the 7 sons, Kahan, Eleazar, and the mother. Yung isang nanay na pinatuli ang kanyang anak, pinarusan, patay. So, ganun ang nakikita ng ating mga ninuno. Even the time when the Spaniards came here because of the Spanish Inquisition law na binuo sa pamagitan ng council. So, kung saan po yun napunta yung mga ninuno o lahi ng Israel, sinusundan po ito nila. Kasi isa lang po ang layunin nila. Wasakin, alisin ang pagkakakilanlan ni Abba Yahweh. At yan po ang ginagawa ng Romano Katoliko. Identity of Abba Yahweh as our Father, our Creator, our King. Gusto nilang alisin yun at ipalit si Kristo. Diba? Yan po yung nangyayari ngayon. Ano pa? The Roman system that replaced Torah culture, nalinig niyo yung Saturnalia? Alam niyo ba na ito yung source ng Christmas? The festival honoring Saturn. Kasi tandaan mo, si Saturn, Jupiter, Mercury, yan po yung mga Diyos ng Romano. Hindi po yung Greek ha. Kasi naidadap na po ng Romans ang belief ng mga Greek sa Diyos. So, nag-adapt sila, pinalitan nila yung pangalan sa Roman God naman. Pero concept ng God galing sa Greek. So ngayon, si Saturn, no? Festival honoring Saturn, God of agriculture, held in December, known for gift-giving, feasting roles, reversal, slaves acted like masters, and public celebrations, one of Rome's most joyful festival. O, di ba? May jingle bell, jingle pa. Joy to the world. Di ba? Doon yan. Roman po ito na paganong practice in honor or pag-honor sa Greek God. Sa Roman God na si Saturn. Okay, so ibig sabihin, sa mga nagsiselebrate dyan ng Merry Christmas, ayan, ang pinarangalan nyo, ang Roman God na si Saturn kasi yan po yung origin po ng Christmas elements. Okay? Yung December 25, ano naman yun? Yung tinawag na Sol Invictus. It became the Christmas date. So yung Saturnalia na ginawa sa December, nilagyan nila ng inadapt yung Sol Invictus, which is December 25. Iyan po yung nagiging date ng Christmas. Kaya po mayroong December 25 na Merry Christmas sa kanila. Pero origin, Roman pagan belief system. So, ano ba ibig sabihin ng Sol Invictus? Means the unconquered sun. Araw. Oh, ba? Nagsasamba sa mga araw. Di ba sun worship din? Okay? Celebrated on December 25, marking the rebirth of the sun after
winter solstice linked to the sun god Sol and the Persian god Mithras. So Roman emperors promoted it as an unifying imperial festival. So pinapatupad po ito ng Roman emperor. Kasi ang Jerusalem ay a vassal state or colony under the Roman rule. So pinapatupad to, sunod sila. December 25, nag-Merry Christmas sila. Sinong pinupuri nila? Yung pinaparangalan nila, si Saturn at saka yung Sun. Anong klase? Di ba pagano na paniniwala ito? Sasabihin nila, hindi daw sila pagano. Okay? Now, ano pa? Yung Lupercalia became Valentine's Day. Ano bang ginawa? Festival of Flora, goddess of flowers and spring, held in April to May. Yan original date. Featured flowers, dances, colorful clothing, and theatrical games. So, isa pang source dito sa Valentine's Day, hindi ko nalagay dito, iyon po si Father Valentin. Kaya po tinawag na Valentine's Day in honor of Father Valentin. Yan si Father Valentin ng Roman Catholic. Nag-same-sex marriage yan. Nagkakasal yan sa parehong lalaki, parehong babae. Tapos, during that time sa Roma, every February 14, magkita-kita doon yung gathering of the event yan sa Rome. Nagdala ng tsokolate ang kalalakihan at bulaklak. At pupunta ng mga kababayan doon. Tapos, remember, chocolate is aphrodisiac po yan. Tapos, flower becomes attractive to the women. So, nagpa-partner niyan sila. Ginawa niyan February 14. Tapos, isinama naman nila yung, kumbaga, combine. Pinagsasamang paganong kultura at practice, and it was called the Valentine's Day. And it was celebrated globally without hindi naman nila inintindi na they are honoring God. They are honoring Roman God of what they are doing. Ano man yung All Saints Day, no? November 1 is a Christianized festival created by the Roman Catholic Church. Its deeper roots came from Parentalia, honoring dead ancestors. Okay? Lemuria, appraising restless spirits o mga espiritu. Okay? Ano pa? Festival of the Dead. Kaya po, mayroong All Souls Day, All Saints Day. At sineselebrate ng buong mundo. So, hindi po ito para sa kapurihan ni Abba Yahweh, mga kapatid. Okay? Honoring spirits of the deceased, these Roman and Celtic festivals are about honoring the dead, not about flowers or spring. Kasi flower yan. Pero ang pinaka-focus talaga nila dyan is yung para sa pag-honor sa mga dead. Bakit pinag-honor pa yung mga dead? Okay? Parang pinarangalan pa nila. Ano pa? Parentalia, honoring dead ancestors closest to All Souls Day. The 9-day festival po kasi ito, February 13 to 21. Honored ancestors and departed family members. Families visited tombs, brought food, and prayed for the dead. O, di ba ginagawa? O, di ba? Anong ginawa natin noon, November 1? Pumupunta tayo sa sementeryo, nagdadala ng pagkain. Okay? Si Kahanjo, nagdala doon ng pagkain. Adobong baboy noon. Diba? Diba? Tapos, lechon baboy, no? Doon, sa sementeryo. Pero yan po ay mga pagano na paniniwala. At hindi po ito katanggap-tanggap ni Abba Yahweh. Pero ginawa yan hanggang ngayon ng maraming tao. Sa tingin niyo, mga kapatid, natutuwa ba si Abba Yahweh? Hindi po ito. This feast, this pagan feast, in any way does not glorify Abba Yahweh, but glorify God. And also, the Greek God, tapos nag-influensya hanggang sa panahon ngayon. Tanggap naman na tanggap natin noon. Sige ka lang, Merry Christmas, mamamasko po, di ba? O yan. Tapos, ang kukuripot nyo daw, mamigay. At grabe naman talaga pag nag-gift giving pa kayo, may exchange gift pa. Ang bata, hindi na makapag-pronounce, chin-chin gift na lang daw. Okay? Ano ba? Replacing Torah feast. O, ito po mga kapatid, Passover, ginawa po lang Easter. Di ba, mayroon silang Easter egg, Easter Sunday. O, hindi naman, bakit tawagin mong Easter? Passover po talaga ang tawag niyan, bro. Pero pinalitan po nilang Easter by the Roman Catholic. Ang Feast of Trumpet, tinanggal. O, mayroon ba nag-celebrate ng Feast of Trumpet sa Christian religion? Kahit sino dyan? Wala. O, Day of Atonement, tinanggal din ang Day of Atonement.
Feast of Tabernacle, tinanggal din. So wala na. Hindi na inaalala yung pagtira ng mga ninuno natin sa kubol, sa tent. Tayo na lang ang nag-alala. Nakailang Feast of Tabernacle na tayo? 4, 5? O, di ba? Sila, wala pa. Hindi pa nila naranasan. Tinanggal po kasi. Ano po ito? At yung pagtanggal niyan, paano? By virtue of counsel and out of that counsel, they will pass what they call the canon law. O, may number yung canon law nila. Okay, kung baga, sa batas man natin, Republic Act, ang Senate at saka Congress, may bill ang Congress, may bill ang Senate, tapos magkaroon sila ng bilateral, mag-join ang session, ang Senate and Congress, magbutuhan. Yan po ang parang council, no? And then, nagkaroon ng batas, may Republic Act, parang gano'n, may number. Doon din yan ginaya yung canon law. Doon po naka-influensya. At yan po ay, take note, canon law. Batas po yun. At wala pong ang mga ninuno natin doon, kailangan sumunod kasi it's a canon law by the Romans. So kailangan siyang ipapatupad. Kaya nahihirapan. Kumbaga, puwersahan, talagang nakalimutan. Maaari siguro mga kapatid, yung mga nakasurvive, ito talagang hindi tapat na sumunod. Yung tapat na sumunod, patay-patayan yun sila. At mayroon si Akas nakapunta sa bansang Upir. Mga bloodline natin yun. Doon po tayo nanggagaling. No? Hindi na natin matukoy. Pero most likely, there are those who leave Jerusalem into panahon ngayon. At sinasabi po natin, ito ang ginagawa ng Roman. Dahil sa Biblia. Imaginin mo, logic. Protestant, nagkaroon tayo, Methodist, Baptist, Adventist, LDS, iba pa. Wala siyang pakialam dyan. Kanya pa rin yan. Katagumpayan pa rin yun ni Satanas. Because that is the way na gustong gawin ni Satan, makalimutan at hindi makilala ang pangalan ni Abba Yahweh. Pero sa panahon natin ngayon, kinikilala po natin si Abba Yahweh, sinasamba po natin. Kaya naninindigan po tayo, pronounce po natin na ang hari ay si Abba Yahweh, ang tagapaglikha, ang creator ay si Abba Yahweh, ang Savior ay si Abba Yahweh. Ang Redeemer ay si Abba Yahweh. Ang Hari ay si Abba Yahweh. Hindi man yan. Makikita mo ba doon sa ano? Ang nakalagay doon sa Biblia, si Lord Si Christus na. Hindi na si Abba Yahweh. And that is a product of a Roman influence. Okay? Ano pa? Bumalik ako. Okay. Roman Christian system after 325 o Council of Nicaea, ito po ang effect, no? The effect of the destruction of the house of Yahweh, nasira po ang bahay ni Abba noong 70 AD. Okay? 70 AD. Pero tandaan po natin, before po the destruction of the house of Abba Yahweh, ang Hayakal noong 70 AD, ang paniniwala ng mga ninuno natin dyan, corrupted na. Before pa ang 0 AD, corrupted na. Naalala niyo po yung magkapatid na dalawang naging hari na magkapatid. Kasi ang tatay nila, iba din ang paniwala sa Sadducees. Tapos namatay ang tatay na hari doon sa asawa, Parisi naman. Tapos yung dalawang anak, magkaiba. So corrupted na po ang kanilang paniniwala. Even doon, so mayroon pong mga mabubuti, mayroon naman talagang nanatili na tapat na sumunod. Pero ito yung grabe ang persecution. Ito yung nagdusa. Ang survival nila dito, aalis lang po sa land of Jerusalem. Pero yung nandoon na lantarang nahuli at sumunod sa kulturang Israelita, patay po talaga. Tandaan nyo, ang batas, heretic po sila. So ang Levitical kahanim, nawala po after. Levitical kahanim, nawala po when the house of Abba Yahweh collapsed or was burned or was damaged or was destroyed 70 AD. Ang lahat na festival, ito na po yung finale nung pagkasira at pagkawasak sa house of Abba Yahweh noong 70 AD. Ito na rin yung culmination of the collapse or destruction o pagkawala ng Levitical kahanim, ang pagkawala ng Surah Festival, at ganon din tuluyang pagkawala sa identity ng mga ninuno nating Yisrael o Israelita. Okay? Ano pa ba ang mga ina-adapt na mga Roman, Greek,
nasabi natin yung Christmas date, Easter name, rituals, cross symbol, gaya yan sa Greek at saka sa Egypt din. So, ayan hanggang ngayon. At marami pang iba. Mayroon pang holy water galing sa Roman temple purification. Di ba? May holy water man ang nag-aalis daw ng kasalanan. Paano nag-aalis ng kasalanan yung holy water? Di ba? Ang dudumi-dumi na nga eh. Kasi katilog ko man ako dati, mayroon dong parang lagayan ng tubig. Sasaw-saw ka doon. Mag-sign of the cross ka. Kaninong kamay ang tubig doon, kulay brown na. Nakaalis pa ng kasalanan, mapahama ka pa doon. Pero yan man ang totoo na ginagawa nila. Diba? So marami. Ang cathedral design, ang basilica, ang St. Peter's Square, hanggang ngayon, punta ka sa mga simbahan ng Romano Katoliko, galing po yan doon sa influence ng Romans. Okay? Tapos, yung places whose names were changed, Roman purposely changed names to erase Hebrew identity. Zion, in a Greek pronunciation, Zion. Tapos yung Jerusalem, pinalitan po into Roman form. Okay? Even the place of Judah o mga lahi ng ating mga ninuno at marami pang iba. Kaya hindi na natin matukoy yung tamang pangalan. Kailangan natin babalik ng husto sa tamang pangalan, pero ang sinigurado natin, tama ang pangalan ni Abba Yahweh na ating sinasamba. Okay? Marami pa iba. Roman cultural practice introduced Latin language replaced Hebrew in religious life. Okay? Sa practice ng religion, Latin. Diba? Naalala ko pa ng bata, misa-misa yung pari doon, di nga naintindihan. Oremus Porgiscum. Ora pro nobis, no? Yan man naman, bata pa ko, ora pro nobis, hindi ko rin naintindihan. Pero ginagawa, no? Pero it's Latin, okay? At marami pang iba, okay? Ang mga names, no? Katulad itong Jesus, which is Jesus sa panahon ngayon. So, summarize everything, mga kapatid. Ano po ang mga pinalitan? Ano pong inalis from the Greek and Roman na inalis doon sa kultura ng mga isnunod ng Israelita? Una, Torah feast. So wala na pong piyesta na ginagawa after that. Ano pa? Hebrew calendar. Hindi na po nasunod yung calendar kasi fix po sila New Year January 1. Kahit sinabi ni Abba ang New Year, kapag lumutang o lumabas po ang bagong buwan, ang new moon sa buwan ng Abi, wala na yon kasi ang New Year ay always January 1. Hindi na nasunod. Take note, dahil fix po ang year, week days, or week names, or number ng weeks sa Greek and Roman calendar, na-fix na yung first day, second day, hanggang seventh day. So, nagiging fix na seventh day, yun po yung Saturday. Kaya mayroong Christian religion na nag-celebrate sila ng seventh day as Sabbath. Because they believe na yun po yung seventh day doon sa Torah. Pero hindi. Kasi ang seventh day sa Torah, magbe-base ka sa buwan ng Abib dahil binago nila ang Hebrew calendar. So kahit anong worship nila, hindi po si Abba ang pinarangalan nila. Ano pa? Hebrew name of Yahweh, nasabi natin, tribal identity ng mga Israelita, Levitical kahanim, Hebrew language. Diba? Wala na. Pero only to find out na 6,000 words na binibigkas natin ay Paleo-Hebrew na salita. Pananampalataya, pamahalaan, nanay, tatay, mahalaga. Di ba? Puro letter A, napansin nyo? Maghanap kayo English word na puro letter A. Wala. Di ba? Sa atin, talagang karamihan letter A is an indication na talagang Hebrew ang salita natin. Okay? Worship and offering in the house of Abba Yahweh. Wala ito. Anong ipinalit dito? Kung mabalikan natin sa kasaysayan, ipinalit dito si Zeus. Ipinalit dito ang paghandog ng baboy. Paghandog ng mga maruming alay. Yan ang ginawa. Tapos, ito pa masaklap, mayroon na mga handog ng tao. Grabe karumal-dumal. Okay, Israelites culture na wala Sabbath and festival. Mga kapatid, dahil sa may dakilang plano po si Abba Yahweh sa kapanahunan natin, tayo po ay masaya. Tayo po ay lubos na nagagalak.
Dahil nakikilala po natin si Aba Yahweh at nalalaman po natin ang katotohanan. Hindi nagiging question sa atin. Iisa po ang diwa natin, iisa po ang kaisipan natin. Tanggap po natin lahat ito. Minsan ba ito'y ba'y nabahagi natin sa ating kapamilya, sa ating kaibigan, kasama sa trabaho, kasama sa community? In-embrace ba nila ito? Na-appreciate po ba nila? Tinanggap ba nila? Kahit sabihin mo na ang pangalan ni Aba Yahweh ay hindi po Kristo, hindi nila tatanggapin. Kasi nandoon na sila si Kristo. Kahit sabihin mo na ang Christmas ay pagsasamba sa paganong paniniwala sa God na si Saturn, hindi na yan sila kasi Kristo pa rin sila. Di ba? Hindi na po nila maintindihan, hindi po nila matukoy ang katotohanan, sarado po ang isip nila. Pero tayo mga kapatid, patuloy po tayo kasi may plano po si Aba Yahweh para sa atin. Napakahalagang gawain po natin dito sa bahay niya, dito sa Mount Zion, dito sa New Jerusalem, in the next days to come. Hindi po natin alam, malalaman siguro rin po nung malalaman ang kanim, or by looking at the sitwasyon sa gera, politika, dynamic sa mundo, malalaman natin ano po bang plano. Pero kailangan na po mga kapatid, tayo ay patuloy na magiging handa. Dahil sa pagkilala natin kay Aba Yahweh, ang kapurihan ay sa Kanya lamang. Wala nang iba. Hindi po tayo nagpupuri ni Saturn dito. Hindi po tayo nagpupuri ng sun dito. Hindi po tayo nagpupuri ng moon at ano pang mga heavenly bodies or celestial bodies dyan. Dahil ang pinupuri lang po natin si Aba Yahweh. Sa araw ng Sabat na ito, mga kapatid, naging matatag po tayo. Patuloy tayong maging matatag sa panindigan natin para lang sa kapurihan ng ating dakilang hari, Aba Yahweh. That concludes my message tonight. Ito po ay nagkukonklud sa paghahayag ko, pagpahayag po natin tungkol sa Romano Katoliko na nag-influensya sa atin at nag-alis sa atin sa pagkakakilanlan sa ating dakilang hari, Aba Yahweh. Maraming salamat po. Bibli sa ating lahat. Happy Holy Sabbath po. Shalom.